Isa ho kayo sa gumamit ng herbal ni Ray Herrera? Ilang buwan nyo na ho ginagamit? 6 months. Kung bakit bumili kayo ng herbal ni Ray Herrera? Kasi nung una, na-discover nga yung mga bato ko. Bibigyan ako ng gamot ng doktor, Okay. ultrasound ako. After 3 months, hindi gumagalaw yung mga bato. Okay. Ngayon, sabi niya, i-observe natin for 6 months. Inom ka ng maraming tubig, tubig ng tubig, kung nandyan pa sila. Okay. Baka ma-ultrasound ka na o ma-operahan kung anong gusto ko. Sa loob ho ba ng 6 months, minom kayo ng maraming tubig? Hindi ho. May sa akin, nagrekomenda Oo. kay Kare. Punta kami doon. Yun, sakto naman, nando doon si Kare. In-explain niya sa amin yung gamot. Ininom ko yung 10% sa umaga, 20% sa tanghali, 30% bago kumain sa gabi, at 55% bago matulog. Nung 5 months na, parang nagsasawa na ako. Sabi ko, hintayin ko na yung schedule ng ultrasound ko. Sabi ko, pagdating ko na dyan sa FEU, sabi ko, o doktor, sabi kong gano'n nung na-ultrasound ako. Nandiyan pa ba sila? Parang ano na lang ako eh. Sabi ng doktor, naglaglagan na hun lahat eh. Saan ho ba rito ang ultrasound nagsasabi wala na kayong bato? Number 12. Follow-up. Sonogram of reference from the previous study dated March 4, 2009. Both kidneys are normal in size and orientation showing smooth contour. Ito yung ano? Yung nauna. Yung nauna. Ito naman, March 4, 2009. Size kidney with good. Nag-improve na. Okay. Ano bang nararamdaman ninyo dati na may bato kayo? Nung una, medyo masakit-sakit ho dito sa tagiliran ko. All throughout, tinitiis ko lang sila. Ngayon, may sakit pa ba? Masakit pa Ay, ngayon? wala na. Ano yung mga nangyayari noon? Hindi kayo nakakapagtrabaho? Nakakalakad ba kayo? Nakakalakad naman ho, kaya lang, hindi pa ako nag-herbal. Medyo mahina ang katawan ko, ganun. Nung nag-herbal na ako, sabi ko nga, hindi baling hindi mawala yung bato. Sabi ko ganun, masaya pa rin ako. Kasi kako, gumanda ang cholesterol ko, gumanda ang pag-move ko, ang pag-ihi ko, lahat gumanda. Para sa pakiramdam ko, lahat gumanda. Pero ngayon, wala nang bato. Pero wala ang bato. Masaya na kayo. Ay naku, salamat na lang po sa Diyos. So ngayon, anong mga nagagawa niyo? Lahat ho, nagagawa ko. Nakakapaglaba ako. Nakakapagluto. Okay. Nakakapaghugas ng plato. Wala man kaming katulong dito eh. Hindi naman kaya kayo kinausap ni Karay para sabihin, gandahan mo sasabihin mo dahil alam nila na pumunta ako rito. Hindi ko ho siya nakikita eh. Wala nun eh. Mapapakita niyo ba kung ano yung kaya niyong gawin sa amin? Ako naman, kwento niyo lang, sinasabi niyo, pero hindi naman Kaya naman may ho. katulong pala kayo. Meron pala kayong... Ay, wala kaming katulong. Ako ang katulong ng mga apo ko. Yung mga kaibigan, kung meron man kayong suhestyon, ay reaksyon, masasabing hindi maganda o maganda man, ipadala niyo ho sa amin. At kung kayo naman yung mga dalubhasa na nanonood sa programang ito, magbigay naman kayo ng suhestyon na maaring hindi naman lahat na magagawa ni Bitag dahil hindi ko naman saklaw yung sinasabing larangan ng medisina. Pero kung kahit na papano nagbibigay kayo ng input man lang na magbibigay gabay sa akin sa ginagawa ko, na wag naman ako magmumukhang parang katawa-tawa, sa tulong ninyo, malaking bagay. Kaysa naman makarinig ako ng mga hindi magandang kiyaw-kiyaw. Marami kayong nawa, wala naman kayong sinasabi. Bukas naman ang aming programang Bitag sa mga suhestyon na nanggagaling lalo na sa mga dalubhasa o sino mang nanonood ng programang ito. Malaking bagay ho yan.
At kami ho'y sinasabi namin, bagamat may mga telepono dyan na yan ay pribilehiyong binigay namin kay Mr. Herrera, hindi ho commercial, hindi advertisement. Sa kanyang pagharap dito at sa amin ho, yung magiging resulta. Kapag hindi, wala hong ibang gagawin ang Bitag, kundi siya ho'y pumirma na ipapasara yung kanyang negosyo. Nanggaling ho sa kanya yan, Mr. Herrera. Gaya naman ng nakita nyo, yung babaeng yun, minsan ko lang nakita, pagkatapos nung dalawin nyo sa bahay niya, hindi ako nagsabing nawala yung bato niya. Hindi ako nagsabing bumaba yung kolesterol niya. Yun mismo, babaeng yun. At kung may duda at may alinlangan ng mga dalubhasa, malaya nating makukuha at mapuntahan nila. Pati yung doktor na nag-check up sa kanya, nag-ultrasound mula noon at pinakita naman sa atin hanggang ngayon. Mr. Bitag, ang isa lang kataluhan ng abanyong lingkod, alam ba nyo, kumisa nagdaramdam nga ako sa inyo Hindi ba? Paulit-ulit ko sinasabi na ang kampin niyo ay nasa mga doktor. Sapagkat may dugo kayo kasi mga doktor Hindi ko inaalis po yon, pero tutukan yung mabuti at pagmasdan yung mga ini-interview nyo mula noon hanggang ngayon. Wala pa kayong nakita ni isa man. Ba't hindi lalakas ang loob ko at ilalabang ko ba ang kapalaran ng buhay ko at kapalaran ng kinabukasan ng pamilya ko? Ilalaban ko sa inyo, Mr. Bitag, kung hindi ko sigurado at tinitiyak. Abay nako, hindi ako papalaot sa larangan, lalo-lalo na po sa inyo. At alam ninyo, maraming nagsasabi na kapwa ko taga-probinsya, kalabanin mo na lahat ng tao, huwag lang si Bitag. Malakas ang loob ko, Mr. Bitag, sapagkat unti-unti, sa 8 na nakuha niyong puputulan ng paa, palagay ko baka siyang pa yung gumaling o yung hindi na puputulan Okay. Well, with that mga kaibigan, kami ho'y may usapan at ang usapan ay kalanto pa rin. Kapag hindi ho nagbigay ng tamang resulta, wala naman ho akong napag-iba, ito ho'y para sa publiko na rin, hindi para sa kapritsyo ni Mr. Bitag. Alang-alang ho sa publiko. Kung nga ba'y nakakatulong yan, well and good. Kung nga ba yung sinasabi niya, talagang totoo, bakit kami kokontra? Ang galit lang ho kami sa mga sinungaling at sa mga tiwali at sa mga hindi nagsasabi ng totoo. Pero kay Mr. Ray Herrera, siya ho'y humaharap sa amin. At sabi niya nga, tinataya niya yung kanyang kapalaran, kami humahanga sa kanya, at medyo napapansin nyo, parang medyo nagiging medyo malumanay na ako dahil maraming nagagalit Masyado raw akong brusko, hindi naman si Ray Herrera tiwali. Bakit ganun daw ako humarap? Kaya nga, ito, inaayos ko na nga huwag nyo na akong upakan Alam po nyo, ang sabi ko nga, karapatan ka ako ni Mr. Bitag, yun talagang makatotohanan. Sapagkat yung programa nyo kasi na napapanood sa probinsya, wala kayo sinasanto. Kaya anuman, kaya ano posisyon, kung hindi totoo. Kaya sabi ko naman sa kanila, malakas ang loob ko umarap kay Mr. Bitag. Sapagkat ang sabi niya sa programa niya, kapag ako'y totoo, kakampi ko siya. Ngayon medyo, yun nga lang malumanay yung pananalitay, napakaganda na Kapag gumawa ka ng tama, bida ka. Ayun. Pag pumalpak ka, malilintikan ka. Ayan ang maganda. Ganun pa rin ang aking sasabihin, simula noon hanggat ngayon. Consistent ho si Bitag. Maraming salamat sa inyong pagtutok at maraming salamat sa inyo, Mr. Herrera. Maraming salamat po. Again, inuulit ho namin, huwag ho kayo magsa-self-medicate. Kung anumang bagay nakita nyo ho rito sa resulta ho ng mga depende ho sa mga naggamit, sa kanila ho yun. Iba ho ang inyong katawan. Kaya dumaan muna sa dalubhasa, kumonsulta, lahat ng bagay na inyong gagamitin, ipapasok sa inyong katawan, iinumin, medisina, herbal, food supplement, kumonsulta. Safe po tayo ganyan, ha? With that, next week, adios mga kaibigan.